tayo na nga, mga master. Magandang araw sa inyo, mga kuya, mga ate. Minsan man kayo panig na ng mundo ngayong nanonood. Ngayong araw, meron ako ipapakita sa inyo na ipinadala sa atin ni Pops Bike Shop. At surprisingly, ito yung, kasi wala tayong bisikleta na pwede nating magamit sa ating kabundukan. Okay, so tamang-tama itong kabaitan at pinadalan tayo ni Pops Bike Shop ng ating magagamit. Okay, so kung ano yung gusto ko ipakita sa inyo, tara, samahan nyo ako ngayong araw kung paano natin bubuuin at bigyan nyo ako ng idea kung ano yung pwede nating ilagay, kung ano yung pwede nating gawin dito sa ating bubuuin. Kaya kung ikaw magbubuo ka, tara, samahan mo kung pag-isipan kung ano yung pwede nating gawin dito sa ating bisikleta na ipinadala ni Pops Bike Shop. Buuin natin isa-isa from crank, from group set, to suspension, to setup, from cockpit, lahat. Kompleto. Alright? So, kung magbubuo ka rin, tara, samahan mo ako kung interesado ka na magbuo at samahan ako na pag-isipan kung ano yung mga piyesa na dapat natin ilagay, kung ano yung setup para sa itong video na to. Tara! Siya nga pala, ako po si Papa Jack at narito ko ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. Simulan na natin ka. Si Papa Jack ako, si Papa Jack ako, Papa Jack ako. At ayun na nga, ayun na. So, nung nabenta ko yung aking bisikleta na anong pangalan nito? Si MTP. Nabenta ko rin yung isa kong bisikleta. Kasi bakit ko binenta? Kasi may mga pagkakataon na hindi na ako nakakapag bundok kasi alam mo na medyo nag-iba tayo ng discipline. So ngayon, since tinanggal ko yon, marami akong mga pyesa na naiwan, marami akong pyesa na ina-imbak. Gaya kung napanood nyo binuo natin si Urban City, si Urban Bike natin, lahat ng mga nakalagay doon, spare ko na lang yon, pyesa ko na lang yon. Binuo natin siya, tapos may nagkagusto, so binigay natin sa kanya. So ngayon, ito naman ang gagawin natin dito, sa ipinadala sa atin, bubuuin naman natin to pang bundok or pang, hindi ko alam, sasamahan nyo ako. So ito na, papakita ko na sa inyo. Fresh na fresh, hindi ko pa siya binubuksan kung ano yung mga pack na ipindala ni Pops Bike Shop sa atin. Itong Pops Pro na frame. Okay? Pakita ko sa inyo. Kulay black. Actually, ano siya? Aluminum siya, pero magaang siya. Magaang siya. Yung geometry niya, para siyang may pagka-aggressive na hardtail. Kung di ako nagkakamali, ito ay boost. Boost type to. Buksan natin siya, ha? Bumili kayo ng QR na pang boost. Hindi. Bumili kayo ng hubs na boost type. Okay? So, ito, thread type. Okay? Tapos, syempre, yung kanyang decals na Philippines. White, yellow, blue, tsaka red. Tapos, yung elite decals niya na Pops Pro. Tapos, ano yun? Gloss ito. Tapos, yung ibabaw niya, may decals din. Okay. Itong headset. Smooth weld siya. Hindi mo siya makakapa. Actually, ito yung gusto ko yung matte lang siya. Ayoko na makintab. Hindi ako ganong fan ng sobrang kintab. Kung mapapansin mo si Brony, ito, ano siya, hindi ko siya ginlossy ng bike skin. Flat. Tapos, ito, true axle na hub. Boost daw to. Ito yung sinasabi sa akin ni Pops Jason. Tapos, sa ilalim, pag magkakabit kayo, naka-down pull siya. So, saktong-sakto, meron akong down pull na FD kung gusto mong mag-2x. Pero ang plano kong gawin dito,
Ito plano pa lang to. Plano ko pa lang siya. Gawin ko siyang pambundok. Okay? Kasi since meron akong 1x na group set, meron akong Diore pa na brake set, yun yung ilalagay natin dito. Tapos, meron pa akong cockpit. Hindi ko lang alam kung ang ilalagay natin ditong suspension, suspension talaga or rigid fork. Hindi ko pa alam So, ano ba maganda? Tingin mo. Comment mo dyan. Ano ba magandang gawin dito sa ano na to? Pero plano ko kasi gusto ko talaga ibundok. Since magbubundok ako, plano ko sa kanya, ano lang yun day ride lang yun, yung mga bundok na yun. Plano ko sa kanya i-set up na pambundok. Gagawin ko ng air suspension. Kasi kung magre-rigid ako, kung natatandaan nyo dati si NTP ko, naka-rigid yun, inakyat namin ng Mount Ayaas. So, medyo hirap. Tapos, kakabit natin dito, since meron naman akong extra na POPs hubs, yung gamit natin kay Brony, nilipat ko siya dito para pangwasakan. Kasi tested na ako dito kay Brony na talagang pangwasakan yung hubs na ginamit ko sa kanya. Tsaka dito kay Stragi. Nakakabit ngayon kay Stragi yan, si Pops. So ngayon, pag-iisipan ko lang kung ang gagawin natin, crate, mountain bike, or ano ba? Kasi ang ganda ng frame na to Yung sukat nito, etong base tube niya, hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kataba, kaya siguro siya ganun kagaang. Tapos, yung tubing niya rito, yung spacing niya rito, malaki-laki. So, pati yung top tube niya, hindi siya ganun kalapad, hindi siya ganun kanipis. Eksakto lang para sa pangangailangan mo kung ikaw ay gustong mag-hardtail. Etong size na to ay size 29er, kung di ako nagkakamali, na medium. Nung tinanong ko kay Pops kung may kulay ito, sabi niya ubos na raw yung kulay white. Pero ako, kung ako sa inyo, mga master, kung plano nyo magbuo ng MTB crate, MTB na ang mas kunin nyo yung bago nila na may kasama ng guide. Tapos, carbon yun. Yun yung bago, yun yung latest ni Pops Bike Shop na frame ngayon. Tapos doon maganda doon, may iba't ibang kulay pa yon. May glossy, may flat, tapos may white. Ang ganda ng mga combination ni Pops Bike Shop ngayon. Tapos yung Pops Pro series na rigid fork, pwedeng yun ang ilagay nyo. Pero kung gusto niyo naman mag-ibang suspension, gusto niyo mag fork suspension, pwede kayo mag-suspension ng air. Marami silang binibenta ron na iba't ibang klase like tangke, Sagnit, Mountain Peak. Pwede kayo mag-imbento. Pero kung ang gusto niyo rigid fork, si Pops Pro merong rigid fork na naka-warranty. Kasi si Pops Bike Shop, ang kagandahan kay Pops Bike Shop, pagka bumili kayo kay Pops Bike Shop ng mga pyesa, yung Pops Pro series nila itself, merong warranty. Unlike pag bumili kayo dun sa ibang parts, ibang brand, pagka nasira, hindi nyo alam kung merong warranty. Ito, panigurado, 135% meron kayong warranty. Mapa-carbon man yan o mapa-aluminum, sigurado merong warranty yan. Okay, bibigyan kayo ng warranty at kasama na yung kapag binili nyo. Okay? So, yung mga Pops Pro na ganito, halos kumpleto kasi sila si Pops Bike Shop. Kumpleto sila ng pambuo ng MTB. Kaya kung gusto niyo magpabuo, maglaan kayo ng budget 40,000, 35,000, 30,000. Depende kung gaano kaganda at gaano kaastig yung gusto niyo mangyari. Tumawag kayo kay Pops Bike Shop, sabihin niyo kay Pops Bike Shop, Pops, gusto kong magpabuo ng Dream MTB ko. So, pili kayo ng Pops Pro na frame. Pag pili niyo ng Pops Pro na frame, meron silang aluminum, meron silang carbon lodi na napakagaang. Swabe yun, napakagaang nun. Tapos, pwede kayong maglagay ng rim din nila na carbon, tapos Pops Pro yun Pops Pro yun. So, makakabuo ka talaga ng nila. Ultimong headset, ultimong stem, meron sila, ultimong
fork, meron si Pops na may warranty. Ayun ang kagandahan doon, yung warranty. Ang hahabulin mo. Meron silang seat post, kumpletong-kumpleto sila. Tapos meron silang rotor. So yung rotor natin, yun pa rin yung gagamitin natin. Yung nakakabit sa Pops Pro na hubs natin. So ngayon, bukod dito sa frame na to, meron pang ipinadala sa atin si Pops Bike Shop na yun natin. Itong nasa loob na to. Ito yung kasama na pinadala ni Pops Bike Shop na pyesa nito. Hindi ko lang kabisado kung ano ito yung mga pinadala niya. ICR na rin pala to. Internal cabling na rin pala to. Pero yung mga guide sa ilalim pala, hindi. Lulusot lang dito sa ilalim, sa butas nito. Oh, pakita ko sa inyo. Lulusot dito sa ilalim. Tapos, may guide dito sa ilalim para sa mga kable. Ito, pinadala niya. Oh, ito sinasabi ko sa inyo, mabubuo niyo to eh. Oh, Pops Pro. Oh, seat clamp. Pops Pro BB. Sabi sa inyo, mabubuo niyo to ng mga Pops Pro series talaga. So, ito, available sa kanila to. Mag-PM kayo sa kanila sa Pops Bike Shop. Ay, tsaka pakifollow nyo na nga rin pala yung Pops Bike Shop. Sigurado, marami kayong makikita at pambubudol dun. Tapos, meron siyang ipinadala ito. Kung di ako nagkakamali, ito yung headset at ito yung axle nito sa likod. Okay, so, ito yung pinadala ni Pops, headset, saka itong seat clamp. So, ngayon, kung nagtatanong kayo sa akin, Pops, Master, ito bang Pops Pro series na to, makakabuo na ba ako ng bisikleta na all the way Pops Pro? Siguro ang masasabi ko parang 95%. Kung di ako nagkakamali, 95% or 90%. Kasi, syempre, wala pa namang gulong si Pops Bike Shop, di ba? So, definitely, ang gagamitin mo, ibang brand. Pero pagdating sa rim, meron sila niyan. Pagdating sa spokes, hindi ko alam kung meron na silang spokes pero alam ko ang huling update namin ni Pops Jason is halos kukumpetuhin niya na yung series ng mga parts. Okay? Pero yung mga maliliit na ganito, meron na sila. Headset, hindi ako nagkakamali, Pops Pro yata to. Pops, oo nga. Tapos, BB, tapos seat clamp, yung mga maliliit na ganito, meron na sila yan. Pero rotor, meron din sila. Tapos, seat post. Mamimili ka sa seat post kung gusto mo ng handlebar na, si seat post na carbon or gusto mo ng aluminum. Tapos, pagdating naman sa cockpit, meron din silang cockpit na carbon, meron din silang cockpit na aluminum. So, lahat yan, mga master, meron yung mga, meron yung mga, ano tawag doon? Meron yang lahat yun, meron mga warranty. Okay? Tapos meron siyang isa lang ang battle cage na rito. Syempre pang ano lang to, pang aggressiveness lang to mga ganito. So mukhang tamang-tama to para sa gagamitin natin pang bundok, I think. Tsaka pwede kong i-set up ng pamabilisan kahit pa paano. Pwede kong gawin siyang XC. Pwede kong gawing XC. Pwede rin naman pan-trail lang XC diba? So gagawin kong XC na rigid o XC na pang suspension. Kasi meron akong dalawang 27.5 na goma, meron akong 27.5 na anong tawag doon? Maxxis Icon na yung nakalagay dito dati, yung kulay brown. Tapos meron din akong kung di ako nagkakamali, anong brand yung ano ko? Hindi Aspen kasi itong Aspen na to kay Pops Bike Shop ko rin kinuha yan. So yung isa, anong pangalan nung yung Thunderbird. Yung Thunderbird ang ilalagay natin, pero 2.1 lang. Gusto natin medyo magaang lang. So ano ba gagawin natin? XC setup or mountain bike setup? Ano ba para sa inyo? Ano ba mas prefer nyo para sa inyo? Comment nyo nga kung anong gagawin natin, kung XC setup o mountain bike setup. Okay? So, yun lang. Sinare ko lang sa inyo yung kagandahan ng frame na to. Kagandahan ng Pops Pro na to na napakagaang kahit aluminum.
basic yung itsura, pero kapag na-setup nyo na, soon nga pala, ipapakita ko sa inyo kapag na-setup ko na, kapag natapos na, pakita ko sa inyo kung ano yung naging itsura nito. Alright? Maraming salamat. Hanggang doon lang. Sinare ko lang sa inyo yung mga itong pinadala ni Pops Bike Shop. Maraming salamat, Pops Bike Shop. Pops Pro, Pops Station, maraming salamat. Kung gusto nyo magpa-customize ng mga ganito, magpa-build ng mga custom na base sa kagustuhan nyo, mag-PM lang kayo sa Pops Bike Shop. At available sila sa Shopee, Lazada. Okay, tsaka sa TikTok, available din sila. Right? Tsaka nagla-live sila. Pagka nag-live sila, abangan nyo kasi may yung mga yung mga items nila, malaki ang discount. Alright? Hanggang dito lang muna po tayo. Palaging tandaan, mahihirapan pero gusto ko. Ako po si Papa Jack. At maraming salamat, Pops Bike Shop, sa ating Pops Pro Frame. At palawakin ang kalaman. Humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao.